Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Jerry Morato, shoutout po sa iyo Idol Lowell Ignacio at sa mahal mo na asawa na si Shin Ignacio, shoutout po sa iyo Idol Kurt Dial Magtatayaw, shoutout po sa iyo Idol Jepo Avila, shoutout po sa iyo Idol J Zumo J. Shoutout po sa iyo Idol Michael Infante, at shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova pati kay Miss Jennifer Besana Yabot ng Rojas City Capiz. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, interpretasyon ng panaginip, kadalasan, ito ay tumutukoy sa interpretasyon ng mga panaginip, ngunit ang aking interpretasyon sa panaginip ay isang salaysay ng muling paghabi ng mga gusot na sinulid ng mga bangungot na naganap sa loob ng 30 taon, at ang dulo ng bangungot na ito ay, palagi ang taong ito na nandoon sa dulo ng panaginip, dahil ang taong ito ay walang iba kundi ang unang taong kumitil ng buhay niya sa dati niyang buhay, at ang taong ito ay ang makalangit na demonyo, si Chonma. Ito ang makikita sa dulo ng landas na ito, ang huling yugto ng buhay na ito. Lumapit si Yuseong sa harap ni Chonma, at sinabi nito kay Chonma na nung akala ko makakalimutan ko na, nagpakita ka ulit, ang existence mo ay hindi na dapat nararapat sa buhay na meron siya ngayon, kung maaari bang magpakita na lang ulit ito bilang si Bongde Ala at hindi na ang Chonma noong dati niyang buhay. Ayon naman kay Chonma na sa buhay niya ngayon ay si Bongde Ala ay matagal nang namatay, at ngayon siya na ang makalangit na demonyo na muling nabuhay, yan ang sanhi at epekto. Ngunit ikaw Yuseong ay hindi ka lang nakabalik sa nakaraan at nabuhay ulit, nasulyapan mo pa ang sanhi at epekto ng kinabukasan. Nakangiti naman na sinabi ni Yuseong na kung ang tinutukoy ni Chonma ay ang bahagya niyang nasulyapan ang mga nangyari noon kung paano siya at ang mga kasamahan niya ay namatay sa kamay ni Mamoru Miyamoto, sa totoo lang ay ang mga iyon ay bagong karanasan sa kanya. Nagpalabas naman ng malakas na oras si Chonma habang sinasabi na hindi mo ba talaga alam na bastardo ka na ang bahagyang pagsulyap lamang nito ay mahigpit na binabaluktot ang sanhi at epekto ng mundong ito. Sa isip-isip naman ni Yuseong na tama si Chonma na ang bahagyang pagkakita niya sa mga nangyari ay malaki na ang binaluktot o pagbabago ng mundo na meron siya ngayon. Kaya nakangiti nito sinabi kay Chonma na hindi niya matanggap ang tinatawag nitong sanhi at epekto ng mundong ito. Sanhi at bunga, ang relasyon ng dalawa ay ganito, dapat kang umunlad hanggat nagsusumikap ka, kung ikaw ay mabuti, dapat kang tumanggap ng mga pagpapala, kung ikaw ay masama, dapat kang parusahan, dapat kang makakuha ng kaalaman na naaayon sa iyong pag-aaral, maaaring mag-iba ang mga resulta depende sa kahusayan at mga reference points, ngunit hindi ba dapat makamit ang mga bagay ayon sa proporsyon sa kung ano ang inilagay, yan ang sanhi at epekto na alam ko, ang sanhi at epekto. Kung ang tinutukoy nito ay ang sanhi at epekto ng mundong ito, ang mismong pahayag na binabaluktot ito ay walang katotohanan. Kung, gaya ng sinasabi mo, mayroong isang bagay bilang sanhi at epekto, hindi ba ibig sabihin ang kahihinatnan ng mundong ito ay tinutukoy mula sa pagsilang pa lamang? Napatahimik na lang si Chonma sa mga sinabi ni Yuseong. Ayon pa kay Yuseong na hindi ko pa rin alam ang dulo ng tunay na pagkakakilanlan ng Merem Online. Isa itong bagay na nagbigay sa kanya ng swerte nang matagpuan siya ng bagay na ito sapagkat nabuhay ulit siya. Ngunit ang Merem Online, gaya ng naranasan ko, ay isang pag-iral na ganap na sumasalungat sa sanhi na sinasabi ng bastardong tulad mo Chonma, at ang pagkakaroon na iyon ay nagpapakita sa akin ng mga bagay, gumagabay sa akin, at sa gayon ay nais na baligtarin ang kahihinatnan na haantong sa kapahamakan. Higit sa lahat, gusto ko din ang mga bagay na ito sapagkat dahil dito ay malaki ang nabago sa buhay niya. Ayon naman kay Chonma na ang sanhi at epekto ng mundong ito, sa huli ay nakatakda para sa pagkawasak, napapagugam na lang ng kamao si Yuseong sa mga sinabi ni Chonma, sa isip-isip ng ating bida na ang tao na nasa harap niya ngayon ay isa lamang guni-guni, dahil ito ay isang panaginip, ito ay dapat na ang aking mga saloobin, na nagmula sa aking walang malay na saloobin. Kaya seryosong sinabi ni Yuseong kay Chonma na ito ay tinutukoy mula sa kapanganakan, at kung ang isa ay dapat sundin kung ano ang tinutukoy, ito ba ang dapat gawin para magkaroon ng tamang buhay sa mundong ito? Ayon naman kay Chonma na hindi ito ang buhay,
Tinanong naman ni Yuseong na kung ganoon ano ito, ayon naman kay Chonma na ito ay ang landas na dapat sundin at tahakin, hindi ba sinusunod at tinatahak din ito ni Yuseong, at dahil ito ay isang mapanlinlang na landas, kung saan ang isang tao ay nahuhulog sa isang bangin sa sandaling sila ay naliligaw, mas higit pa yan, tignan mo ulit ang landas na iyong tinahak bastardong bata, napatahimik na lang si Yuseong sa mga sinabi ni Chonma, sa isip-isip ng ating bida na hindi na ulit siya lilinggan pa sa mga nadaanan niyang landas, totoong nabuhay at nakabalik ulit siya 30 taon, pero ngayong lumipas na ito, hindi na ako lilinggan pa muli at magpapatuloy na lang sa pag-abante, sabi nila ang buhay ay mauunawaan lamang sa pamamagitan ng pagbabalik tanaw. Ngunit masakit sa pakiramdam kong napagtanto na ang buhay ay nangangahulugan din ng pamumuhay sa pamamagitan ng pagharap sa hinaharap. Ayon naman kay Chonma na kahit na ang pag-iral na iyong sinusunod, hindi ba ito ay nagmamanipula sa iyo na may misyon bilang sanhi ng pinagmulan at gantimpala at mga parusa bilang ang epekto ng kalalabasan kung mapagtagumpayan ang misyon o hindi? Yan ay sanhi at epekto. Mapang-asar naman na sinabi ni Yuseong na kung ganoon ay bakit hindi ito direktang lumabas at alisin nito mismo ang pag-iral ng tinatawag na Merem Online. Kung gusto nitong gawin iyon ay dapat gawin ito mismo ni Chonma. Napatahimik na lang si Chonma sa mga sinabi ni Yuseong, hanggang sa naghahanda na si Yuseong umatake habang nakangiti na sinabi na kung ang landas ba ang tinutukoy nito, pakisabi sa kung sino pa man na itigil na ng mga ito ang kalokohan, hanggang sa papalapit na ang suntok ni Yuseong sa mukha ni Chonma, hanggang sa nawasak ang buong katawan ni Chonma dahil sa suntok ni Yuseong, habang unti-unting naglalaho ay tinatanong ni Chonma si Yuseong na kung bakit. Bakit mo tinatanggihan ang isang paunang natukoy na hinaharap? Subalit napapangiti lang ang ating bida habang tuluyan ng naglaho si Chonma, at sinabi nito na ang dahilan ay kahit sa ilalim ng bangin, may posibilidad na may buhay pa rin, kahit na 99.99% ay maaaring masawi, mayroon pa ring isang 0.01% na posibilidad ng buhay. Kaya tuluyan ng tumalon ang ating bida sa bangin, at habang bumubulusok ito pababa ay sa isip-isip ni Yuseong na ang hinaharap na nakikita mo, ay likas na hindi mo alam, kaya naman tinawag itong hinaharap, gaya ng sinabi mo Chonma, ito ay tuluyan lang magiging hinaharap kapag nag-ulo ang hinaharap dahil sa bahagyang pagkakakita niya sa posibilidad na mangyayari sa hinaharap. Kung hindi pa dumarating ito, paano ko naman malalaman ito, at kung ang tinutukoy nito ay ang sanhi at epekto? Kung ito ang tawag ng makalangit ng demonyo dito, ang paunang natukoy na katapusan ng pagkawasak ng mundong ito, kung ganoon ay tatanggihan ko ang isang malaking kalokohan na iyon, kahit na ang proseso ay walang katapusan. Hanggang sa tuluyan ng nagising si Yuseong sa mahabang pagkakatulog nito, makikita natin na humaba na ang buhok ng ating bida, napapatakip na lang ito ng muka dahil sa malakas na sikat ng araw, hanggang sa tuluyan na itong bumangon pagkalipas ng 3 buwan na pagkakarete, at habang sinusubukan na igalaw ang katawan ay nahihirapan na lang ito at nanghihina kaya napapaisip na lang si Yuseong kung gaano kaya siya katagal na natulog, napagtanto niya na ang buong katawan niya ang naninigas, at dahil sa nararamdaman na niya ang lamig ng temperatura ay mukhang nag-umpisa na ang taglamig, ang buong katawan niya ngayon ay walang anuman na lakas na natitira pa, kaya may posibilidad na lagpas na 3 buwan na siyang walang malay at natutulog lamang. Sa ngayon ay maganda ang sikat ng umaga, kailangan ko na magmadali at alamin kung ano ang mga nangyari sa Merem at sa lahat sa loob ng 3 buwan na pagkakawala niya ng malay. Kaya tuluyan ng tumalon si Yuseong para maghanap ng impormasyon kung ano na ang nangyayari, subalit sa unang pagtalon pa lang niya ay naramdaman na niyang ang sakit ng buong katawan at halos mawala na ng ulirat sa pagkakaubos ng lakas sa katawan, hanggang sa tuluyan na siyang bumagsak sa sahig at napapasigaw na lang sa sakit. At habang nakadapa sa sahig ay napapangiti na lang si Yuseong sapagkat nangyari din ito sa kanya noong huling pagkakagising niya pagkatapos niya mawala ng malay pagkatapos ng laban kay Mamoru Miyamoto. Naglagay lamang siya ng kakaunting lakas sa kanyang katawan, ngunit ang pakiramdam ng ulo niya ngayon ay halos umiikot sa pagkakahilo. Bigla naman dumating si Soso at tinawag si Yuseong. Nagtataka at napalingon naman dito si Yuseong. Subalit agara na sumusugod si Soso papunta
kay Yuseong habang nanlilisik ang mga mata nito, kaya kahit na nanghihina at pinagpapawisan ay nagtataka na tinatanong ni Yuseong si Soso kung ano ang problema, hanggang sa makalapit na si Soso at kinakausap si Yuseong, tinatanong niya din si Yuseong kung naririnig ba siya nito. Subalit makikita natin na hindi maintindihan ni Yuseong ang mga pinagsasabi ni Soso, kaya mas lalo pang nanghina si Yuseong at sa isip-isip niya na kung tuluyan na ba siyang nabingi, hindi niya marinig ang kahit anong salita na sinasabi ni Soso sa kanya. Sa isip-isip pa ng ating bida na wag sana si Soso na sumugod sa kanya ng ganoon kabilis sapagkat nakakatakot ito tignan, at pati na rin ang mga ngiti nito ngayon sa kanya ay lubos na nakakatakot, hanggang sa biglang tumalikod na si Soso na pinagtataka naman ni Yuseong ito, at habang nakikita si Soso na naglalakad palayo ay hindi na lang si Yuseong makapaniwala. Nakikita niyang wala man lang na bakas ng paa ang naiiwan ni Soso sa snow na dinadaanan nito. Si Soso ay, kahit papaano, ay nakarating sa kaharian ng pagtapak ng snow nang walang bakas, samantalang habang nakatingin sa kalangitan ay sinabi ni Soso na ito ang unang snow, samantalang nagtataka naman si Yuseong sapagkat narinig na niya ngayon ang sinabi ni Soso. Ayon pa kay Soso na palagi ni Yuseong sinasabi na ito ay hindi lamang simpleng snow, subalit napapakamot na lang ng ulo si Yuseong at ayon pa sa kanya na kung ano naman ang pinagsasabi ni Soso, ang snow ay isang snow, ano pa ang tawag dito kung hindi naman ito simpleng snow lang, hanggang sa direktang tinamaan sa muka si Yuseong ng snow, kaya napapasigaw na lang si Yuseong sa bigla sapagkat hindi niya inaasahan yon. Napapatanong na lang si Yuseong na kung para saan ang pagbato sa kanya ng snow ni Soso, hindi na naman ito isang bata para gawin yon, samantalang napapangiti lang si Soso habang naghahanda na ulit sa pagbato ng snow. Ayon kay Soso na sa pagkakataon na ito ay maglalagay na siyang ng konting lakas sa gagawin niyang pagbato ng snow, samantalang nababahala naman na sinabi ni Yuseong nakabundok pa na kailangan niyang gawin ngayon, at marami pa siyang kailangan malaman kaya wala siya oras para sa ganitong laro, subalit hindi nakinig si Soso dito at nagpatuloy na sa pagbato ng sunod-sunod na snow papunta kay Yuseong na nagagawa naman na maiwasan ni Yuseong ng bahagya ito habang sinasabihan si Soso na maghintay muna. Ayon naman kay Soso na sa susunod ay hindi lang simpleng snow o makapal na snow ang ibabato niya kundi magkakaroon na rin ito ng kasamang mga bato sa loob. Nag-umpisa na din si Yuseong na pumulot ng snow sa sahig. Sa isip-isip ng ating bida na ang hawak niya ngayon ay isang matumbok na snow na may lamang bato sa loob. Ngayon ay lalagyan niya din ito ng panloob na enerhiya. Kaya habang naghahanda ay nakangiti na sinabi ni Yuseong ang ginagawa ni Soso ngayon ay isang bagay na mahirap tanggihan na panunod. Kaya kung ganoon ay tanggapin nito ang kanyang counter-attack hanggang sa direktang tinamaan si Soso ng pagbato ni Yuseong kaya napapatawa na lang ng malakas si Yuseong habang sinasabi na kumusta ang kakaibang pag-atake na nilunsad niya. Subalit lalo lang nainis si Soso dahil sa biglaan na pag-atake ni Yuseong kaya mas lalo pa ni Soso nilalakasan ang pagbato ng snow. Samantalang napapasigaw na lang si Yuseong at pinapatigil na si Soso sapagkat ang katawan niya ngayon ay wala pa din lakas hanggang sa nagpatuloy ang dalawa sa walang tigil na paglalaro ng snow. Pagkalipas ng ilang minuto ay napapahiga na lang si Yuseong at Soso sa sahig habang naghahabol ng hininga dahil sa pagod. Nagpasalamat si Yuseong kay Soso dahil kahit papano ay na-warm up ng konti ang kanyang katawan. Ayon naman kay Soso na hindi alam ni Yuseong kung gaano siya naghintay para sa oras na ito, matagal siyang naghintay sa paggising nito. Siguro naman ay sapat na ang paglalaro ng snow na ginawa nila. Bigla naman napatigil si Yuseong nang may makita sa kalangitan, kaya napapatanong na lang ito kay Soso kung ano ang bagay na ito. Lumapit naman si Soso kay Yuseong at sinabi nito na isa talagang inutil si Yuseong. Tulad ng sinabi niya kanina na hindi lamang ito simpleng snow, ayon naman kay Yuseong na diba sinabi nito na ito ang unang snow, kung tama ba ang pagkakaintindi niya kanina. Napapailing naman si Soso at sinabi nito na pangalawa na ito. Napatayo naman si Yuseong sa pagtataka at hindi na lang maintindihan ang nangyayari. Ayon naman kay Soso na simula nung nakatulog si Yuseong, ito ang pangalawang, unang snow.